Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isa pang opisyal ng Office of the Vice President ang humarap bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Day 18 ng paglilitis, kinumpirma ni Limuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, na alam ni Pangalawang Pangulo Duterte ang mga transaksyon at aktibidad kaugnay ng confidential funds mula sa paghingi nito hanggang sa paggamit at pagliquidate. Isa sa mga binigyan diin sa testimonya ni Ortonio ang paghingi ng OVP ng 250 million na confidential funds noong August 2022 bago pa maihanda ang kaukulang fiscal at financial plan. Samantala, nagpahayag naman ng kandaan si dating OVP Chief Security Officer Colonel Raymond Lachica na humarap sa Senate Impeachment Court matapos siyang paulit-ulit na mabanggit sa testimonya kaugnay ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng
Dala nila 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Oy, happy birthday kay Boss Junik daw. RSN, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Naghihintay lang po kami dito. Mother. Wala ba? Wala. Boss Jun, bigyan naman. Sabi nga ni Romy, bigyan naman. Kumusta ba kayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapitbahay, mga kapatid, mga buzzers, mga trolls? Good morning! Meron pa ba kayong maisasaing dyan? Ngayon ay August 26, Pecha de Peligro na pala ngayon. Narinig nyo na po ba ang report ng Department of Agriculture? Reklamo tayo ng reklamo, kulang sa bigas, mahal ang bigas, etc. Pero nag-aaksaya lang pala tayo ng bigas! Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ito po, umaapilya na ang Department of Agriculture sa publiko na iwasan ang pag-aaksaya ng bigas. Sa pag-aaral daw po ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ay tinatayang aabot sa 24.4 billion pesos na halaga ng bigas na kumakatawan po sa 10.85 million sacks. Grabe. Almost 11 million na sako ng bigas ang nasasayang dahil sa pag-aaksaya ng mga Pilipino. Nasa ito daw po mga kababayan ay katumbas din ng pagtatapon, pagsasayang. Every Filipino throws away. Ang bawat Pilipino ay nagtatapon, nag-aaksaya about 2 tablespoons of cooked rice daily. 2 kutsarang kanin araw-araw. Phil, ikaw ba pagka kumain ka na, umorder ka ng kanin, kinakain mo lahat? Minsan may natitira. Minsan, ganun tayo. Ewan ko ba, ba't ba, saan ba natin natutunan yun? O order tayo ng madami, tapos katakot-takot naman yung hindi natin kinakain. Halimbawa, pag umorder ka sa karinderya, pagka umorder ka sa karinderya, may karinderya kasi na yung 1 cup of rice nila talagang napakadami, no? Yung bang hindi mo talaga mauubos kung mahina kang kumain. Pero meron naman kasing yung 1 cup of rice. Ano ba to? 1 cup ba talaga to? Oo. Sabi po ng Department of Agriculture, ang mga nasayang o natatapong bigas ay maaaring makapagpakain ng mahigit 5 milyong Pilipino sa buong taon. Sipin nyo. Yung nagpapakahirap tayo sa mga parte ng magsasaka na palakihin ang rice production. Gasta ng todo ang mga nasa pribado at pati na ang gobyerno pagdating po sa mga operational expenses sa production ng bigas, yung production cost, ano? Pagkatapos nun yung hindi ba, kaya nga nag-i-import pa tayo ng bigas dahil kulang daw tayo ng bigas. Tapos mababalitaan natin to. Katakot-takot na kanin ang sinasayang natin. Sus Mariano kain daw. Kaya ang PhilRice po ay naglunsad ng Be Rice Responsible campaign noong 2014
na nakikiusap sa ating mga kababayan na kainin lang yung kayang kainin. Di ba? Di ba? Kaya pinakamaigi siguro, half price na lang muna. Kalahating kanin nga, parang kalahating kanin nga saka isang ulam. Ayun, ganun sana. Tapos pagka kinulang yung kanin mo, umorder ka uli ng kalahati pa uling kanin. Ano? Hindi, totoo po yun. Ano? Pansinin po natin, ito yung binabanggit nating maging mabuting Pilipino tayo eh. Dito pa lang, sa usapin na to, meron na po tayong maiaambag sa ating lipunan. Yung pagiging responsable lang sa pagkain. Gaano karami ang sinasayang nating pagkain araw-araw? E di kung mababawasan natin yan, kung hindi man natin kayang-kayang, diba, magsaing ka ng 4 na gatang, ano? 4 na gatang, kung may matitira, edi dapat maganda itatabi mo ng maayos yun. Kasi nga, lalo kapag katag-init, ang daling mapanis ng kanin. Ano? Edi kung talagang hindi mo kagad makakain, edi lagay mo sa ref. Total may ref. Nung araw sinasabit lang namin nila nanay yan eh. Kasi madadali ng pusa eh. Hindi ba nanay? Madadali ng pusa. Ngayon may ref. Sabihin mo, hindi titigas. Edi mamaya, init mo na lang uli. Ako isangag mo. Di ba? Kumbaga, may mga pamamaraan po. Yung maliliit na bagay na yan, makatulong tayo para hindi tayo nasusumbatan. Reklamo tayo ng reklamo sa kulang sa pagkain. Kulang sa pagkain, kulang sa bigas. Ang mahal ng bigas. Pero, itinatapon lang po natin. Ano? Mother, totoo ba to? Totoo ba to? Ang sekreto daw ni Mother, para hindi agad mapanis, lagyan daw po ng kahit 1 kutsara ng suka, yung isasaing, habang nagsasaing. Paano? Andito, may nanay dito eh. Nalagyan mo ng tubig, lagyan mo ng... Dito, hindi ka marinig. Pakilagyan mo nga ng mikropono to si Mother. Mother, umupo ka na dyan. Tulungan natin yung ating, para hindi mapanis. Hindi, ako... Nag-imbita tayo ng subject matter expert dito. Hindi, isang bihasa sa pagsasaing. Sige po, Inay. Katunying kasi ako, pag nag-uunab ng kanin, yung huling sabaw, nilalagyan ko siya ng 1 kutsara o 2 kutsarang suka para hindi agad mapanis. Yun ang sekreto, para hindi mapanis agad ang sinaing. Yes. Yun pala yun. Yes. Kasi yung suka, fermented na yun eh. Yes. Di ba? Hindi kaya umasim yung... Hindi nakaka-apekto. Baka isipin, ano ba ulam natin? Paksiw. Wala naman, paksiw ka. Ginagawa ko yun. So, 1 o 2 kutsarang doon sa, yun yung pinaka-sabaw. Yung sabaw. Yung pinaka-sabaw nung tapos sinain. bago mo siya isala. Isa lang. Maniwala ka, hindi mapapanis agad. Naniniwala ako sa iyo, Mother. Pag ikaw nagsabi, naniniwala ako. Pagdating sa pagkain, number 1. Thank you. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter
oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. May bago lang tayo magpangunahing balita. Ha? Naka-experience na ba kayo na habang kayo nakasakay sa bus, biglaan lang may sasampa, no? Tapos may mag-preach? Na-experience mo na, Billion? Nakasakay. Pero may bago. Hindi lang, dati bus lang yan eh. Na-experience natin pare-pare. May papanik dyan, tapos ay minsan mag-isa lang, minsan dalawa sila. Yung isa, tagabigay ng sobre. May tagabigay ng sobre. Tapos, lahat ng pasahero binibigyan ng sobre. Tapos, yung isa naman, nakatayo lang na ganyan habang umaandar yung bus. Tapos, may nagbabasa ng Bible. May nagbabasa ng Bible. Babasahan ka ng Biblia. So, actually, tingin ko maganda intention niya eh. Maganda intention niya, tapos sasabihin pa nga niya kung saang pangkati ng pananampalataya siya kabilang. May mga taong na-appreciate yun, pero meron ding mga tao na hindi nagugustuhan yun. Dahil minsan kasi, yung kapag ka nasa bus ka, gusto mo ring magpahinga, no? Gusto mo ring magpahinga, pagod ka, papunta ka sa trabaho, meron kang ginagawa, ano? Tapos, maya-maya, iikot na yung nagbigay ng sobre kung nilagyan mo yun o ano. Ngayon, sa yung latest na video, nakita mo ba yun na, Jeric? Sa MRT. MRT mismo eh. Nakita ba natin yung video na sa MRT? Merong may nag-preach po sa MRT mismo. Patingin nga RHTV kung meron tayo dyan, kung nakuha natin. Kung meron tayo na nag-preach. Siyempre, meron po kasi tayo dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na freedom of religion, ano? Meron tayong kalayaan sa practice ng ating pananampalataya. Kaya lang, sabi nga there is no such thing as absolute freedom. If you are trampling upon the rights of others, hindi na po ito freedom, ano? Hindi na freedom. Ngayon nag-viral po ito eh. Nag-viral po itong video na ito sa social media na tungkol doon sa babae. Yan po siya po eh. Patingin nga, may audio ba tayo niyan? Sige nga. Meron pong katutunguhan na dalawang lugar na panghabang buhay ang bawat kaluluwa natin. Ano yon? Sabi ng Bible, langit at impyerno. Wala pong purgatorio sa Bible. At sabi po ng Biblia, ang sino mang sumasampalataya, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun lang ang magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit yung mga tao
sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo at namumuhay sa kasalanan. Wala silang bahagi sa kaharian. Yun po yun. Actually, ulitin ko lang ha, yun naman kanyang sinasabi sasang-ayunan ng marami. Tama naman yung sinasabi niya. Kaya lang, yung ba ang tamang lugar? Yung ba ang tamang lugar para po sa ganong uri ng pagpapahayag ng kanyang pananampalataya? Yan po yung sitwasyon. Kung ba to, MRT ba to o EDSA carousel? Parang EDSA carousel to eh. Yung bus carousel, yung EDSA bus lane. Diyan yun. Hindi po yan MRT. So, mamaya nga tanong natin. Kasi, binabasa ko tong isang news article. Akala ko sa Pilipinas lang yan. Meron pong 2 pastor na minultahan ng $723 each. Alam nyo kung saan naman sila bigla na lang tumayo at nagtuturo, nag-preach? Sa aeroplano. Mas matindi to. Sa aeroplano. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, aid ni VP Sara kumanta. Duterte alam daw at inaprubahan at pinangasiwaan ang confidential fund. Heart emoji ni Presiding Officer Chis Escudero sa mensahe kay Atty. May, inintriga, netizens, kinilig. Testigo sa secret funds ng OVP umamin. VP Sara umirit muna ng 250 million pesos na confidential funds bago ang spending plan. Malacanang bukas sa panukalang iba ng FB at games app sa Pilipinas. NBI tukoy na ang groomers sa mga online games. At LTO sinuspinde ang lisensya ng aktor na si Nino Mulat matapos ang aksidente sa Antipolo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Bago lang ang ating mga balita, may nanalo na sa Las Piñas. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sherin, go! Katunying magandang umaga at syempre sa mga tagapakinig ng 2x2, eto meron tayong winner sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity dito sa Bernabe Compound sa Pulang Lupa 1, Las Piñas. At huling-huli natin ang e-trike driver na mahilig mag-tune in sa 2x2 sa kanyang cellphone. Ayan ha? Magandang umaga po. Good morning po, Katunying. Ganda ng boses po sa inyo. Pwede announcer Para magpipreacher ba kayo? Kumusta po kayo? Ayos naman. Katunying. Maayos naman ang aming kalagayan. Yeah. Kumusta po? Kumusta ang pamamasada? Okay naman po, sir. At naihahatid naman maayos yung mga bata sa school. Mga bata ang karaniwang pasahero ninyo? Yung karamihan po sa mga pasahero. Magkano bang kinikita nyo sa isang araw?
Tama-tama lang po, katunying sa pang-araw-araw na. Mga magkano nga? Kasi pag hindi nyo sinabi, baka hindi kayo dagdagan ni Sherwin. Sige kayo. Oo. Sabihin nyo na. Yung totoo, basta totoo. Mga 400, 400, 500. Kakayanan po. Paiba-iba. Tsaga lang. Ayun. Sige, Sherwin, take it away. Dahil sa iyong pakikinig sa 2x2, sino yung paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Siyempre, si Katunying at saka si Jerry Baha. Katunying ka, Jerry, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you. Ayan, at syempre, kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Okay, word of the day is truth. Truth. Yan, dahil dyan, meron kang medium component na din sa atin ng Astron, alagang maasahan plus. Meron kang bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn, Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, gamitin sa paglalaba, lalo na ngayong may araw. Charm Popcorn, Purple Eternity plus. Meron ka rin, may utang ka ba, kuya? Lahat naman tayo nagkakautang. Ayan, dahil may utang ka rin, meron ka rin pang takip sa mukha. Ang DZRH umbrella, kapag sisingilin ka, hindi ka na makikilala ng pinagkakautangan mo. DZRH umbrella plus, meron kang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasama sa 2x2? Thank you, 2x2. Congratulations at kayo'y nananatiling number 1. Maraming salamat po. Advance Katunying sa anniversary nyo sa August 31 sa pagsali nyo sa DZRH. Ayun! Mag-aanim na taon na kayo. Talaga naman. Ano? Natatandaan pala yung ating anniversary. Thank you, Kuya. Congratulations po. Sana po magpatuloy ang inyong programa at marami pa kayong matulungang mga Pilipino. Thank you, Kuya. Maraming salamat. Thank you very much po. Katunying and Sarah Jerry Baha. Thank you very much. Maraming salamat. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakatuwa naman si Kuyang naalala yung ating anniversary. Oo nga pala, 6 na taon na pala kami dito sa DZRH. Ang 2x2, 6 na taon na sa DZRH sa August 31. Pangunahing balita. Binabahan na ako ng konti, bakit ako babatiin ng happy anniversary ni Kuya? Sabi ko sa kaya niya ako anniversary babatiin. Inisip ko naman baka yung September 8. Alam mo ba, Jerry, kung ano yung September 8 sa buhay ko? September 8 ay 34 years na ako sa radyo! Ang tagal na pala. 34 years na pala. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:19 na umaga. This time check is brought to you by Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Gala!
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Lita, Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Alas 7:25 na umaga. Tuloy ang ating mga balita. Natukoy na ng NBI ang isang grupo ng groomers na ang target ay mga minor de edad sa social media. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakapasok ang bureau sa isang group chat na kalaunan ay nag-collapse at may libo-libong miyembro kung saan karamihan sa mga Pilipino ang target at mga edad ay 12 hanggang 19. Sinabi ni Matibag na pinagagawa ng grupo ng karahasan ang mga biktima bilang initiation kapalit ng promotion sa grupo. Kabilang ang umano'y sainthood kapag nagpakamatay. Sinusuri ng NBI kung may kaugnayan ng grupo sa mga estudyanteng sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban at Ateneo de Zamboanga University. Bukas ang Malacanang sa panukala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na iban ang Facebook at gaming app sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito'y bilang tugon sa mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan at pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Sabi ni Castro, welcome sa Pangulo ang tuluyang pag-alis sa anumang application na makasisira sa mga kabataan at maging sa bansa. Sa tingin ni Auntie Claire, malaki ang ambag ng social media sa mga napapaulat na karahasan sa bansa, gayon din sa patuloy na paglaganap ng fake news. Sinuspinde ng 70 araw ng LTO ang driver's license ng aktor na si Nino Mulak. Ito'y makaraang masangkot ang aktor sa isang road crash sa Antipolo kung saan ilang establishmento ang nasalpok ng kanyang sasakyan matapos makatulog habang nagmamaneho. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilao,
inisyuhan na rin nila ng show cause order ng aktor upang paharapin sa Intelligence and Investigation Division para sa nakadakdang pagdinig sa Biyernes. Pinagsusumite rin ng paliwanag ang aktor habang sinailalim naman sa alarm status ang ginamit nitong sasakyan. Nagtrending si San Jose del Monte, Bulacan Mayor Rida Robes matapos makuhanan ng video na sinasaway at pinagsasabihan ng mga residenteng sumisigaw ng tubig! Tubig! Sa isang basketball game noong Agosto 23, ang sigaw ay iniugnay sa reklamo ng mga residente sa patuloy na problema sa supply ng tubig sa lungsod. Napunan din ang video si Robes na nilapitan, sinita at itinuro si Akbayan Councilor Ronalyn Pordan na inakusahan ng alkalde na nag-udyok sa crowd na itinanggi naman ng konsihala. Pinundinan ng Akbayan ng umano'y harassment at intimidation kay Pordan at nanawagan kay Robes na magpaliwanag at humingi ng paumanhin. Samantala, pinanindigan naman ng City Youth Sports and Development Office at Liga ng Sangguniang Kabataan na kinikilala ng lokal na pamahalaan ang hinaing ng mga residente, pero dapat umano itong iparamdam sa tamang lugar, panahon at paraan. Alas 7:28 ng umaga, nagtrending at maraming netizens ang kinilig sa concern na ipinakita ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero kay Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na sinabihan niyang uminom ng tubig sa gitna ng pagtatanong sa impeachment trial nitong Martes. Ito ay nang mapansin ni Escudero ang pamamaos ng boses ni Attorney Divina Gracia habang nagtatanong sa testigo. Pinayuhan ni Senator Cheese si Attorney May na uminom muna ng maligamgam na tubig at gamitin ang mga gamot sa lalamunan na ipinadala ng ilang senator judges. Umani rin ang heart emoji mula sa mga marites. Ang concern na ipinakita ni Escudero kay Attorney May na nagtrending sa social media. Si Divina Gracia ang nauna sa direct examination sa testigong si Limuel Ortonio, ang dating ang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. I hope it gave you the opportunity to take some of the throat meds that some of the senator judges sent you, and I hope you can drink some warm water, Counsel. You may continue, Counsel. Yes, Your Honor. In a bit, I will be asking for time to take my salabat with me, Your Honor. Yes, Counsel, you may. But in the meantime, Your Honor, I'll proceed to Please continue. I'll proceed with my examination. Ang kinilig ka ba dito, Ara? Ako hindi. Si Ara kinilig. Bata pa kasi ito baka bali sa usawin ito Kaya talaga kami ni Bill, pag umihi, kinikilig din kami. Si Senator Cheese Escudero at si Attorney May Divina Gracia. Samantala, alam daw po ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng transaksyong may kinalaman sa confidential funds ng OVP. Ito ang kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Ayon kay Ortonio, batay sa kanyang kaalaman ay alam ni VP Sara ang lahat ng confidential activities at kung paano ipinatutupad ang mga ito. Sa katunayan, anya si VP Sara ang nangasiwa sa lahat ng mga transaksyon ng controversial na pondo kabilang ang mga request, release, liquidation at pagtugon sa audit findings. Ibinunyag din ni Ortonio na nauna munang humiling ang Office of the Vice President ng 250 million pesos na confidential funds bago maihanda ang planong paggagamitan ng pondo. Bahagi ito ng testimonya ni Ortonio sa pagpapatuloy ng trial. Ayon kay Ortonio, Agosto 22, 2022 nang humiling ang OVP sa Department of Budget and Management ng 250 million pesos na confidential funds. Samantalang September 16, 2022 inihanda ang kinakailangang Physical and Financial Plan o PFP. Sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, kailangan may PFP na muna na naglalahad ng plano, mga gawain at halagang gagamitin para sa confidential funds. Kinumpirma rin ni Ortonio na sa mga kahilingan ng OVP noon, ang confidential funds lang ang walang kalakip na PFP, computations o projections. Kinumpirma pa ni Ortonio na si Vice President Sara Duterte ang mismong lumagda sa request para sa 250 milyong pisong confidential funds.
Ang tanong, ipapatawag ba ng impeachment court o ng prosecution o ng defense ang kontrobersyal na si Colonel Raymond Dante La Chica? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:32. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalefabton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalefabton, amoy nakaka-joyful. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Battle Show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming If I get impeached, then that is my end. Tumulong
tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Ay! Secretary Art Tugade, magandang morning. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kayo, tatay-tahimik kayo, nakatutok pala kayo sa amin. Hindi, pero Secretary Art, totoo po yun ha. Ako po ay nagsasalita bilang matagal na rin naman sa broadcast. Totoo po yung napakalaking impluensya po ng mga katulad po natin na may following kahit papaano sa atin pong mga kababayan. Talagang malaki papel natin sa paghubog sa opinion pa lang ha, opinion ng mga kababayan natin. Hindi lang po sa paghubog ng opinion, pati nga po sa pag-uugali. Kaya mas mataas yung level of accountability and responsibility natin bilang mga public figure. Yung nabanggit ko po kahapon tungkol sa pagsasalita ng mga public servants o public figure ng mga masasakit na salita. Kaklaruhin ko lang, hindi po para kay Senator Raffy Tulfo lang yun ha. Hindi po para kay Senator Raffy, nabanggit lang nating ehemplo yun. Minsan naman talaga nagagali tayo, minsan nabubusi tayo, minsan, pero ang akin lang, i-restrain lang natin pa ng konti pang pagtitimpi, sapagkat kapag ka naging norm na po ito sa ating pong lipunan, baka miya't maya puro pati ultimo mga bagong nagsasalita pa lang na bata, puro mura na marinig natin sa kanila. So hindi lang po si Senator Raffy Tulfo yun, lalahatin ko na. Hindi ba ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinasabi ko din, yung ibang mga tao, pagka nagmura si Pangulong Duterte, nagpapalakpakan pa. Di ba? Si Baste, ngayon, si Pulong, kung magsipagsalita, hindi lang, at kung sino-sino pa, ikaw may BBM, Duterte supporter, wag. Gusto ko tuloy samantalahin yung pagkakataon na to, no? Yayaman din lang at may nabasa kasi ko kanina. Ito pala binanggit ni Attorney Ligutan. Ito daw po itong pariralaan na to, ang tawag po dito ay moral favoritism. Kuya Banoy, anya ka na pala. Moral favoritism. It is the temptation to condemn an act. Ito daw po ay isang tukso para kondinahin ang isang gawain when committed by someone we dislike. Pagka ang gumawa ay isang tao na kinaayawan natin. But, ngunit, tolerate the same act, konsintihin yung kaparehong gawa when committed by someone we admire or support. Kapag ka ginawa ng isang tao na ating hinahangaan o sinusuportahan. Such favoritism poses a quiet danger to the nation. Yun daw pong moral favoritism na to ay may malaking panganib sa ating bansa because dahil it gradually makes wrongdoing acceptable. Unti-unti nitong ipinapahintulot ang kamalian so long as the wrong person happens to be our person. Basta't yung maling tao ay yun yung taong ating hinahangaan o sinusuportahan. Sana po nagets po ninyo.
ang ganda po itong usapan na to no? Uulitin ko lang, pagka daw po yung isang gawain, yung isang maling gawain ay ginawa ng isang tao na ating kinasusuklaman o kinabubuisitan, kinukundina natin yon. Pero kung yung maling gawain na yon ay ginawa ng taong ating hinahangaan, kinukonsinti natin yon. Yan po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bayan. Kaya kahapon may mga nasaktan doon sa sinabi ko na dapat tayo maging parte ng paghubog sa mabuting Pilipino o paglikha ng mabuting Pilipino. In the process, nabanggit natin si Senator. Hindi po si Senator Raffy Tulfo ang ating tinutukoy lang doon. Nagkataon lang na siya po yung huling nagsalita na naging very popular no isang araw. Pero para po yun sa lahat. Yun po ang nangyayari sa atin. Magnanakaw to hindi, sinusuportahan ko yan hinahangaan ko yan okay na yan. Eto, magnanakaw tayo, walang hiya yan. Kasi kaaway nung sinusuportahan, hindi na po. Patay tayo. Moral favoritism po pala ang tawag doon. Pero malimit na nating idinidiscuss. Baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga kay Kuyang Romel Sitin. Kuya Romel, maganda morning. Pinabati rin natin ang mga taga Cherry Tigo. Ang taas daw ng demand ngayon sa mga electric vehicles kagaya ng Cherry Tigo REV. Ang Cherry Tigo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating sa 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent lang naman. Matapos ang fuel eco run na isinagawa ng DOE o Department of Energy noong nakaraang taon. Nanguna po ang Tigo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Yun. Alam nyo ba, Kuya Banoy, kung magkano to? 1,578,000 pesos lang, maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tigo REV. Ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Pangunahing balita! Why don't you come on? Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 por 2. Abalahin natin si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Kuya Banoy, Secretary, magandang morning! Ay, magandang morning po, Kuya Anthony at sa lahat po na nakikinig nanonood. Ay, hindi ba ako ni Jerry Naglalakwatsa. Oo nga po, nasa honeymoon daw po ulit. Napakaswerte nga nila lang. Sabi siguro isang taon na nag-honeymoon to si Jerry. Baka pupunta ng Iceland. Unahin ko nga yung Iceland. Pwede na palang, ano ba yun? Direct flight ba yung inayos yung deal with the Iceland government? Ay, yung sa Iceland po, no? Yun po yung una nating sinasabing air services agreement. Kung government of Iceland, yung Iceland Air talaga po ay nakiusap sa atin po, no? At ito po ay pangunguna rin po ng ating DFA na gusto nila po na magkaroon ng isang air services agreement kasama po ang Pilipinas. Kasi ngayon po kasi ang Iceland, no, meron silang flight papunta sa Turkey at saka Emirates, may code sharing po sila. Pero wala pa po talaga silang air services agreement papuntang Pilipinas, kaya po hindi rin po sila maaaring pumunta dito sa ating bansa. Kaya po yun po yung purpose kung bakit meron tayong air services agreement, para sa ganon, yung mga gustong bumisita sa Iceland, sa mga Pilipino po, maaari na po nating gamitin
yung ating mga sinasabing ka-code share po nila, yung Turkish Airlines or Emirates, mas mapapabilis na rin po yung paglipad sa Iceland. And ganoon rin po yung Icelandic citizen kung gusto nila pumunta rin po sa atin sa Pilipinas. Gaano kalayo ho ba yan? Gaano kalayo ho ba yan? Well, kung magle-layover, parang may layover muna dun sa... Madami po, oo. Yung sa Iceland po kasi wala pa silang direct flight sa atin. Kasi po, yung kanilang fleet, yung kanilang eroplano, hindi po kakayanin talaga yung long haul na to. Yung sa experience po namin, no, nagkaroon po kami ng 3 layover. Umabot kami ng halos 24 hours din po. Grabe. Biyahe. Kasama yung layover po, no? Opo. Pero kapag yan ay may kahit isang layover lang, sabihin natin Turkish Airlines, ang biyahe po from the Philippines all the way to Iceland po, 18 hours po. 18 hours. Marami ho bang Pilipino sa Iceland? Madami po. At kami po ay nagulat din po talaga sa populasyon po ng Iceland na pang-apat po ang numero ng Pilipino na pinakamarami po. Siyempre, yung sinasabi nating tubong Iceland, tapos may number 2 and number 3, I think they're foreigners also. Tapos pang-apat po tayo. Opo, madami po yung Pilipino. Ang populasyon po ng Iceland is more or less mga 340,000 lang po. No? Maliit lang po yung populasyon nila. Tapos pang-apat pa tayo sa pinaka... Opo, the Filipino community comprises at least 1%. Mga 3,400 to 4,000 po ang Pilipino doon. At yun po yung nakalagay na po na pang-apat na pinakamarami na mga na citizen po ng Iceland. Nakaikot ba kayo dyan? Maganda ba talaga yung maraming ba yelo dyan? Madami ho at masarap po yung ice candy sa ice water nila. Hindi po masyadong nakaikot po ang trabaho po. 2 days po yung air talks po namin. Opo. Okay, Secretary, kaya po ako napatawag. Actually, pasensya na kayo. Medyo, sabi nga nila, parochial itong concern na ito. Mula po nung ako'y estudyante pa, 1990s, normal naman na may umaakyat sa mga bus. No? May mag-aakyat sa bus. It's either yung mga humingi ng tulong, kami po ay mga manggagawa ng ganito, nagwewelga po kami, humingi po kami ng tulong, ganito. Yung isa. Tapos pangalawa, yung nagpipreach. Okay, ngayon, nagva-viral po itong nagpipreach sa bus carousel, tapos nagpipreach sa MRT, tapos ngayon, may balita na kineri po sa mga news website na sa Korea meron pong 2 pastor na sinintensyahan dahil nag-preach sa eroplano sa eroplano mismo, nagtumayo doon. Ngayon ang tanong po namin, bawal ba 'yon o pwede ba 'yon? Ano ba? Tama po, pagdating po sa eroplano po natin may specific law po, no, na talaga po ay pinagbabawal yung ganyang pag-uugali pagdating sa mga eroplano natin. Ito po yung sinasabi natin the CAAP law, yung RA 9497, kung saan po may definition kung ano yung unruly passenger. Ito po ay nakasaad sa definition ng unruly passenger ay someone whose behavior po yung pag-uugali ay disruptive, threatening, at non-compliant yung pag-uugali. Na maaari pong i-kompromiso yung safety, security or good order of a flight. Yun po yung basically definition. Napakalawak na definition po. At may karampatang parusa po to. At yan po, sa ating batas po ay maaari kang makulong ng 1 to 3 years or pwede ka pagmultahin po ng 50,000 to 500,000 to 500,000 pesos po. Ito specific sa aviation. Okay. Opo. At ito po kasi kaya po merong ganitong provision sa ating CAAP law kasi ito po yung nire-require din ng ICAO. No? So they have to basically yun po yung ginaya natin at ito po yung patakaran sa lahat ng civil aviation sa buong mundo. So tama po yung news article na po yun na talaga maaari pong kasuhan at talaga makulong o bibigyan multa yung mga nagpipreach sa ating mga eroplano kasi talaga pong pinagbabawal. Pero sa eroplano yun. Pero paano sa MRT saka sa bus?
Sa MRT3 po, bawal po talaga yan kasi bawal po nga talaga magsalita, mag-usap. Alam mo, we maintain proper decorum po, no? Ating sa MRT3. Sa bus po, walang specific law that governs it. At pero maaari naman po kung ipipilit natin, no? Kung merong na-iskandalong tao sa paggagawa ng pagpipreach, na mga ganon, baka pumasok pa yan sa alarm scandal. Ang sinasabi lang natin dito, Kuya Tunying, no, sa amin po, talaga we admire naman yung zealousness ng mga taong may pananampalataya, pero hindi po naaangkop yung mga pampublikong sasakyan. Kung saan po kayo dapat mangaral ng inyong pananampalataya. Hindi po yung tamang lugar. And we have to be, sabi nga, sensitive also sa mga sitwasyon ng mga ibang pasahero. Yung concern nila, no? So talaga ngayon po, nagutos na rin tayo sa MRT3, sa ating mga relays, pati sa mga LTFRB, na talaga po na papalahanan yung mga pasahero natin, pati yung mga bus operators, pati po yung ating mga airlines, no? Pati sa kaap natin na talagang masusing information campaign. Na bawal po yan. May tamang lugar kung saan tayo dapat mangaral patungkol sa pananampalataya. So hindi ito naglalayong hadlangan ang karapatan sa pag-practice ng relihiyon ng sino man? Tama po. Tama po. Huwag lang po dito sa ating eroplano kasi especially po on board the flight. Ayan po ay sabi natin mabigat po ang parusa dyan, ang penalty. Sa MRT3 po, sa mga relays natin, sa rail lines natin, bawal din po yan. Kasi nga bawal nga po kumain ng dun at saka mag-usap ng it's a proper decorum. Proper decorum, opo. Ganun na rin po sa ating mga buses, no? Kung gusto po nila talagang mag-preach, mag-taxi po sila, mag-preach sila sa driver. Unless magreklamo yung driver ng taxi. Pero diba po, yun lang po yung naisip. Pero bawal po. We have to be sensitive. Hindi po yung tamang lugar para mangaral ng patungkol sa pananampalataya. Opo. Naku, thank you sa clarification, Secretary. Malaking bagay po yan. Pero wag naman sanang maging mitya pa ng away. Kasi tama kayo. Pag kami nagpipreach, at halimbawa, medyo sensitive yung kanyang pinipreach, tapos may na-offend dun sa loob ng bus o MRT, kaya, basag ulo pa yon. Tama po. So, hopefully po yung mga ating mga... Ito nga, Kuya Tunying, nung nabalitaan ko yan, na may nagpapastor daw. Ang alam niyo po, ang una kong ginawa, tinawagan ko si Yusek Pastor, akala ko siya po yun. Hindi ako nag-break. Buti na lang po. Kasi nabalitaan ko lang din po yan, pinarating sa akin. So, in the next few days po, hopefully po hanggang ngayong araw, mapagbigay rin naman kami ng, it's more of an information campaign. Information campaign. Opo, okay. At least, stern warning at para magbigay babala na rin po sa ating mga kababayan. Yes, sir. Kuya Banoy, Secretary Giovanni Lopez, sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Thank you po, Kuya Tunying. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Ay, Dr. Chay, at good morning din kay Dr. Dexter Buted at Deputy Annabel Francisco ng PCA. Magandang morning at magandang morning din kay Kuyang Mark Navarro. 5 minutes bago ang alas 8 na umaga. RH! Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo.
Alam namin kaya namin mag-dominate, kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Hataw sa komentaryo 2x2. Napakabilis ng oras. 8:00 na. Uwian na. O yung mga nagtatanong kung ano ba yung sasabihin nitong si Colonel Dante La Chica. Ang sasabihin daw po niya ay katotohanan. Kaya lang, bakit naman ang mga statement ng prosecution, pag-iisipan pa raw nila kung papatawag si Colonel La Chica
Dahil baka daw sapat na yung sinabi ng mga SDO o yung Special Disbursing Officer. Walang ganuunan. Kung talagang ang gusto natin ay katotohanan, ipatawag na si Colonel La Chica. Takot ba kayo kay Colonel La Chica? Anong sasabihin niya? Chika lang? Chika? Hindi. Ayan nyo, kausapin natin si Colonel La Chica. Itanong nyo yung mga dapat na tanungin. Itanong nyo kung sino yung pusa, aso na yan na pinagbibigyan nila ng pera. Ayun, siya tanungin nyo. Siya ang direct from the horse's mouth. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Good